Okay, today po is Black Saturday and explain ko lang po yung yung rosary. Yung rosary po, ito po yung tinuro ni Mother Mary nung nagpakita po siya So yung purpose ng rosary in my opinion gusto ni Mother Mary na mabalikan natin yung mga nangyari nung panahon ni Jesus Christ. Okay? So para hindi naman nawala. Ngayon, sa lahat ng rosary naka-importante para sa akin, in my opinion, itong sorrowful mystery. Kasi itong sorrowful, ito yung pinaka importante dahil dito siya nagpakahirap at dito siya namatay. So sa opinion ko, ito yung gusto na maalala ni Mother Mary na pinaghirapan ng anak niya, na masariwa natin, maalala, para din naman yung hindi naman nabali yung paghihirap ng anak niya. Okay? So sa itong rosary, kung babalikan natin, ang isang yung nahirapan dito na hindi na halos may mention ng mga tao na hindi na realize, paghihirap ni Mother Mary. Kasi siya yung nanay. Isipin mo na lang yung anak mo, di ba? Pinapalo sa likod nung latigo, tapos nilagyan ng nung thorn, no? Tapos nakikita mo yung anak mo nagbubuhat ng cross. Habang nagbubuhat cross, pinapalo pa. Imagine mo lang yung nararamdaman ng nanay, no? Si Mother Mary habang pinapanood niya yung anak niya. Maaaring hindi na-realize ng mga tao yun, hindi na may mention. Pero isa sa pinaka-importante din na siyempre na pinaka-mahirap, no? Sa lahat nung panahon na yun, dinaras ni Jesus Christ, paghihirap din ni Mother Mary. Okay? Tayo nga, anak natin, hindi lang kumakain, nasasaktan na tayo eh. O imagine mo si Mother Mary, nakikita mo yung anak mo, pinapako sa krus, di ba? Yung pako, habang pinupukpok yung pako dito sa kamay, isipin mo, pag pinasok mo yung pako dito, mababali yung mga buto mo. Okay? So imagine mo kung kasakit yun, siguro, or imagine mo anong sigaw, no? Sa sakit, naramdaman ni Jesus Christ habang binubutas yung kamay niya, no? Binubutas din yung paa niya. Yung paa niya yung paa natin puro buto 'yon, no? Imagine niyo yung pako ng malaki, papaluin ng gano'n sa paa ni Jesus Christ. No? Imagine kung gaano kasakit 'yon para kay Jesus Christ. At gaano kasakit din para kay Mother Mary. No? Bilang ina. So itong Holy Week, yung pinaka-importante na sa ma-realize natin, wag natin baliwala yung pinaghirapan ni Jesus Christ para mailigtas tayo. Okay? So sa unang mystery nga, yung agony of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, dapat bago natin dasalin yon, ay imagine natin si Jesus Christ nandun sa garden na naghihirap din siya, kasi nakakatakot din naman talaga tayo mayroon ng konting kaso, masulatan, takot na takot na si Jesus Christ, tao din naman yon. Siyempre, alam niya nang aarestuhin siya, alam niya papatayin siya. So, sobrang takot niya rin kahit na dahil tao rin naman siya. So, isa yung sa pinaka dapat natin ma-imagine bago natin dasalin yung agony in the garden. Na-imagine natin si Jesus Christ nasa garden at nandun yung may dalawang yung disipulo, pero yung disciple niya tutulog lang daw. Tapos si Jesus Christ, nung dumating na yung mga sundalo, dapat na-imagine din natin na meron din namang isang disciple na nakipag-away, Tinagahan niya nga daw yung tenga ng yung isang sundalo. Tapos si Jesus Christ, tinampot yung tenga, ikinabit. So sa second mystery ba yan? Scourging. Sa scourging of the pillar, pag sinabi niya second sorrowful mystery, imagine natin si Jesus Christ, nakatali siya sa isang poste, hinahagupit siya. Okay? So imagine niyo parang 38 yata yung palo sa likod niya, yung palo siyempre sundalo yung pumapalo, hindi naman ordinaryong palo lang yung parang yung nanay natin na may dalang sinturon, So yung huling palo nga, talagang nawalan siya ng malay. So
So imagine mo na lang, si Mother Mary, no, kada hagupit, anong nararamdaman niya? Okay, so dapat ma-imagine din natin yung si Mother Mary, although hindi nga siya gano'n minimension sa Bible, pero dapat na ma-imagine niya rin kung ano kasakit sa kanya na panoorin mo yung anak mo na pinapalo. No? 36 yun. Kasi di na tinapos dahil na nawala na siya ng malay na pinahinto na nung ano, nung parang yung nagtuturo ng magpalo na pinatigil na dahil nawala siya ng malay. Tapos yung third sorrowful mystery, yung crowning of thorns. Yung thorns ano yun no? Yung ginawang crown, ipinatong yun dito. So pagpatong dito, pinalo yung dito sa ulo niya yung thorn. So bumaon yung mga rito. Sa ulo niya yung mga yung thorn. So imagine mo pag nagkaroon ng konting butas yung ulo mo, sisirit yung dugo doon, no? So isipin niyo gano'ng itsura ni Jesus Christ nung pinanilagay yung thorn sa ulo niya, di puro dugo yung mukha niya, di ba? So gano'ng kasakit yun, siguro nagsisisigaw din. Tapos isipin mo si Mother Mary din, nakikita niya anak niya, halos sumasabog yung mga sumiksilit yung dugo sa mukha niya. Okay? So sa fourth sorrowful mystery naman, ito nga yung buhat-buhat niya yung cross. Isipin mo lang, gutom na gutom ka na, di ba? May mga dugo yung mukha mo. Tapos puro sugat yung likod mo, bubuhatin mo pa yung cross, kung gaano kahirap yun. Okay? So yung cross, medyo mahaba yung nilakbay niya nun. Tapos, imagine mo na lang, yung cross dito, syempre, babaon din sa balikat na yun. Okay, dapat pag dinasal natin yung yung pagbubuhat niya ng cross, kailangan i-imagine natin yun. Kasi kung dasal lang tayong dasal, hindi naman natin i-imagine yung actual na pangyayari, parang useless naman din yung Actually, hindi naman talagang useless yung pagdasal natin. Pero siyempre, mas andun yung yung parang essence ng pagdadasal natin ng rosary. Kailangan balikan natin yung mga nangyayari nung dati na na pinagdaanan ng panahon ni Jesus Christ at ni Mother Mary. Okay? So na-explain ko lang yung fifth sorrowful mystery, yung pinapalo siya ng pako. So yun ang message natin yung Holy Week 2024, na sana yung pagdadasal natin ng rosary isama na na-imagine natin yung mga paghihirap na habang dinadasal natin yung scourging na pillar, parang nararamdaman mo rin yung ikaw pinapalo. Mas effective yun. Mas sa akin yun. Mas maganda na ikaw mismo nararamdaman mo rin yung sakit na pinapalo ka para na na yun naman talaga yung purpose ng rosary ni Mother Mary. Kailangan natin masariwa at na bigyan ng pagpapahalaga yung mga pagpapakasakit na inaabot ni Jesus Christ. At the same time ni Mother Mary. So yun lang po sa Holy Week every Holy Week po napapansin natin yung mga tao halos nakakalimutan yung dating tradisyon na magpipinitensya, magpa-fasting So nakita ko natin karamihan nasa swimming pool na ngayon, nagpipresta, namamasyal. Wag na sanang kalimutan na yung purpose nitong Holy Week para mabalikan natin ito pinaka-importante po sa parte ng buhay ni Jesus Christ, yung kanyang passion, yung passion nito, yung kanyang pagpapakahirap at yung kinamatay niya po, Okay, I hope and pray na meron tayong na bigyan na very important po na message, na maaaring hindi ko na realize na marami, na matagal ko na rin ito na rin pagkakataon at na hope and pray na i-share ko po itong aking thoughts para sa inyo this Holy Week 2024. Amen!